Hello mga kasari, magandang hapon po ulit sa ating lahat. So for today's video is magpa-price update po ulit tayo sa ating paninda dito sa Sari-Sari Store. At ang panindang ito ay ang mga delata. Ang mga delata ko kasi mga kasari noon nung hindi pa nagtataas ang gasolina, last year, mga ganyan, okay pa sana na, di ba, napapansin nyo ang mura ng patong ko sa delata. Okay na sa akin noon, kapag nagbablog ako, patres-tres lang, or 250, ang patong ko sa delata. Di ba, nagtataka nga kayo mga kasari, bakit ang baba ng bentahan ko ng mga delata. Pero ngayon mga kasari, dahil sa taas ng gasolina, hindi na talaga uubra ang patong na patres-tres, pados-dos, ganyan. Kaya hindi na talaga mga kasari. Kapag ganun pa rin ang bentahan nyo, talagang talo kayo. Kasi ngayon, ang gas sa motor, mga kasari, ay umaabot kada litro ng 80. Nung isang araw nung umalis kami ni partner, nasa 82. Ewan ko lang ngayon kung nasa 90 plus na. Kasi ang bilis niyang tumaas. Yun nga sa mga diesel, ganyan, nasa 100 plus na. Nung nakita namin, nung nagpa-Amadeo, nagpabayan. So, yung noon, guys, iba na kasi ngayon, lalo ngayon, guys, diba? So, sobrang taas ng mga bilihin, sumabay pa yung pagtaas ng gasolina. Alam nyo naman, kapag namimili tayo, talagang nagagas tayo. Basta may sasakyan ka, apektado ka ng pagtaas talaga ng gasolina. Pwera na lang kung naka-bike ka, ganyan, talagang hindi ka naman magpapagasolina. So, noon, sa mga delata ko, ang patong ko, 250. Merong 3. Ngayon, ang patong ko na sa mga delata, merong 5 piso, 4 na piso, kasi hindi na talaga uubra yung papiso-piso, ganyan. Kasi talaga sa panahon ngayon, guys, kailangan nating kumita. Dahil kapag hindi tayo kumita, talo tayo. Kailangan nating makisabay sa pagtaas. Siyempre, kapag tumaas naman ang bilihin, siyempre, magtataas din tayo, mga kasari. At ang kawawa is yung mga mamimili. 'Di ba? Tayo mga tindera, nakakaawa din tayo kasi isa na dyan, guys, yung sa pagpa-pricing, napakahirap magbago ng presyo, lalo na't nakasanayan ng customer na ganun yung presyo ng item. Tulad nga nung yung last vlog ko, bago ito, guys, yung sinundan, talagang naibenta namin sa Luge yung isang delata, which is yung luncheon meat na Pure Foods. So, nagtaka ko talaga, hindi talaga sa isip ko, hindi naman siya magtataas ng ganong kataas. Pero sobra, guys, yung itinaas. From 33.50, 45 pesos na yung puhunan ng luncheon meat. Na ang bentahan ko lang noon talaga is 38. Kaya, pinresyo ko siya, nakampante ako, hindi ako nag-check ng resibo, 38 agad nung nagtanong si partner. Kasi naguhugas yata ako ng plato noon, nung humiyaw si partner, tapos tinanong niya magkano luncheon meat. Sabi ko 38. So nabenta niya ng 38. Ang puhunan na pala is 45. So lugi pa talaga mga kasari ng magkano, 'di ba? Ang laki. So ngayon, pinresyon ko na ng 45 ang puhunan ng luncheon meat plus 5, 50 pesos na yung presyo niya. At ayun, napakita ko naman sa inyo, may price tag na dun sa vlog ko nga. So, ayun mismo pasakit sa atin bilang isang tindera. Kakapanood ko lang ng vlog ni Madam SD. Nagtaas siya sa Nescafe. 17 na yung kape niya. Meron siyang 16. So, dapat nga talaga 17. Yung mga pansit canton nga nasa 14.25. Dapat nga na yun magkano na dapat yung patong natin doon. Pero ako, binebenta ko yung pansit canton ng 17. So, kung i-compute nyo, magkano lang ang tubo? 14.25, nasa 2.75 ang tubo natin sa pansit canton. Pero kung i-aano nyo talaga, parang talo pa kasi sa mahal ng gasolina. Kaya ngayon, guys, yung pag-alis-alis namin ni partner, talaga nililimitahan namin. Pinapadami muna namin yung ubos na paninda bago talaga kami mamili. Hindi katulad noon na may kulang lang na 5 klase or 3 na fast moving. Aariba na agad kaming lumarga na umalis para bilhin yun, yung kung ano na yung ubos.
Pero ngayon, pinaparami muna talaga namin yung ubos. Tulad ngayon, yung pagpunta ni partner sa Genstar, sa Manggahan, medyo malayo yun. Kakain talaga ng gasolina. So, ngayon, pinapaubos niya muna talaga ng ubos na ubos yung paninda niya. Bago kami, bago siya, kasi nung last time di ako sumama, bago siya mamili sa Manggahan. Ganun guys yung epekto ng pagtaas talaga ng gasolina. Talagang yung may mga negosyo talaga or may mga trabaho ang unang naaapektuhan talaga tayong mga mamamayang Pilipino. So sana naman matapos na yung gera sa para ayun makaahon-ahon tayo mga kasari kahit papano. Nung yun ngang hindi pagtaas ng gasolina, talagang umaaray na tayo sa taas ng mga bilihin. Lalo pa ngayon na tumaas ang gasolina, ay na naman yung mga pagpa-price increase, pagpa-price adjustment natin sa ating mga paninda. Kaya tayo mga tindera, mga kasari, i-check natin lagi yung mga resibo ng mga pinapamili natin. Kasi, ayan, huwag kayong gumaya sa akin na yung isang delata na benta ko nang wala pa sa puhunan. Kaya ngayon guys, lagi kong chinecheck yung mga resibo kapag may mga dumadating na deliveries. Kasi, ayun guys, natuto na tayo. And yung nakabili naman ng luncheon meat, dito lang sa kapitbahay. Pero, hindi ko na siya sisingilin kasi mali ko naman yun. Matututo na lang ako sa pagkakamali ko. Ganun naman tayo guys dapat. Kapag nagkakamali tayo, matuto tayo tumanggap ng pagkakamali natin. At mas mag-improve pa. Ayan na naman si Basha oh. Ayan oh. Ayan oh, nag-iingay na naman siya oh. Kulit-kulit. So, ayun mga kasari ang ating vlog. Hindi na uubra yung papiso-piso, 2 piso, 3 na patong natin ngayon sa ating mga paninda. Kasi kung ganun lang ang patungan natin sa mga paninda natin, magsara na lang siguro tayo. Or ipamigay na lang natin yung mga paninda natin, diba? So, yun nga, tulad nung kahapon, nagdali kami. Kasi may iba pa kaming pinuntahan. Dumaan lang kami saglit sa dali, namili ng mga, alam nyo na, madadaanan din naman. So, may nagre-request na customer ng ice pop or frosty. Sabi ko, sa isang balot, bumili ako ng 2 balot. Sa isang balot, dati kasi 5 pesos yung bentahan ko nun. Sa isang balot, 8 lang yung laman. Kung 5 pesos, nasa 40 yung pagbebentahan. Ang puhunan niya nasa 23, something, ganyan. Sabi ko, liit naman ang tutubuin ko papatigasin ko pa to sa freezer. Dumating din sakto yung bill ng kuryente, tumaas din. Kasi ngayon guys, mainit na, 'di ba? Tataas talaga. So, grabe, lahat talaga nagtataas. Sabi ko, parang hindi na talaga siya pwede sa 5 piso yung frosty or ice pop. Sabi ko, gawin ko ng 6. Ngayon guys, ang daming nagbibilihan na bata. Talagang, pati matanda, bumibili din Talagang gustong-gusto. Kasi sa init ng panahon, talagang pangpaano talaga ng init yung, parang ice candy na rin kasi siya. Malaki pa. So, 6 pesos yung bentahan natin. Kaya hindi na talaga uubra guys yung pagpapresyo natin na, ay, okay na yan. Basta may tubo, okay na yan. Hindi na pwede yung ganun guys. Kailangan ngayon sa panahon ngayon, iisipin natin yung tubo talaga kung tubo. Ganun. Kasi negosyo nagne-negosyo tayo. Kaya kailangan talaga natin mag-price increase. So, yun lamang mga kasari. Antabayanan nyo yung kasi may mga basic needs na tulad ng mantika, tumataas din talaga siya. 10 pesos ng 10 pesos kada delivery yung itinataas. Kaya, bantayan nyo din guys yung delivery nyo sa mantika. Kasi, tumataas din talaga siya. So, yun po mga kasari ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!